No mic. Parang may-repeat ka. Okay, good. Let's all pray. Father God in heaven, in Jesus' name, once again, we would like you to speak to us through your word and lead us to our right way, that we may be able to live a right life. Right living comes from right teachings, that comes from right God. 本当に正しい神から正しいメッセージを受けることができることを Yes, 感 Lord, 謝いた because し you ま are the righteous God, あなたは and 義 we な are る to 方です live a righteous living. 私たちが正しく生きることができますように In Jesus' name, Holy Spirit, be our guide today. イエス様の名前によってお祈りいたします Amen. Amen. Let's give a Lord a hands of praise. Hallelujah. So, last Sunday, we discussed about the goodness of God through the life of our Bible character. 先週も聖書の中のある人物から And this 神様がどんな morning, I would like to share with you the biblical ways of treating others who maltreating us. 私たちを酷使するまた虐待する人とどのように付き合ったらいいかの聖書的方法をお教えします So normally, people who got mad easily when someone are maltreating them. Amen. 人は自分を何か不当に扱われると人は怒ります There are 7 things that we need to study and need to understand 今日7つのことを私た as ちは we 理解しなけ study れば the いけません passage from the Bible. 聖書から学びます Okay, number 1 is never allow others to dictate of your decision to make. あなたが何か決断しなければならないとき決して他の人の指図を受けないことです Number 2, 2 do 番目 not に take advantage of other people's weakness. あなたの敵の弱点を利用してはいけません Number 3, 3番目に always respect others' position in life, never degrade others. 他の人の立場を理解尊敬し決して低く見てはいけません Number 4, 4番目に focus on problem, not on person. 問題そのものに焦点を当ててその人の性格に焦点を当ててはいけません Number 5, show good to them that maltreating you. あなたにひどいことをしている人によくしてあげなさい Number 6, entrust to God all the details of your problem. Let the God be the judge. あなたの問題のすべて詳細にわたって神に委ねること神様に判断してもらうこと Wait unto God. He will justify us in His own time. Never take justice in your own hand. 神が私たちを良いとされるまでは神様の時間がかかりますそれを待ちます Let's open your Bible if you have your Bible with you. 今日聖書を持っている方は開いてください 1 Samuel chapter 24. 第1サミュエルの24章第1サミュエルの Diretso lang. 24 Pagpasan 章 natin yung mana time. Okay, ito muna tayo sa first Matthew muna tayo, Brad. Matthew chapter 5. マタイの5章すいません最初にマタイ書の5章を開けてください You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. 自分の隣人を愛し自分の敵を憎めと言われたのをあなたは聞いている But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be sons of your Father in heaven. He causes His sun to rise on the evil and the good, and send rains on the righteous and the unrighteous. If you love those who love you, what reward will you get? Okay? Are not even the tax collectors sinners doing that? And if you greet only your brothers, what are you doing more than others? Do not even pagans do that? Okay. マタイ5章の43節から47節を読みました That is the teachings of Jesus Christ, New Testament version. ここは新約聖書にあるイエス様の説教の部分です Okay, let's go to Old Testament. そ What れ happened から during the time of これは David? 新約聖書ですこれから今度旧約聖書を見てみましょう David was a young man who destined to become king of Israel. ダビデはその頃ダビデという若者がいましたその人はイスラエルの王になる方でした He did many things good before the sight of Israelites. イスラエル人の前でダビデは本当にいろんなことをしました And he was able to kill the giant. ダビデはジャイアント巨人を殺すこと In other words, David became popular among Israelites.
つまりいろんな、偉業を成していったので、ダビデは、イスラエル人の中でとても、人気のあるものになりました。 And the king Saul became jealous of him. そして、その時代のイスラエルの王は、そういうダビデを見て妬ましく思うようになりました。 Because he was so insecure, David will become the next king of Israel. He will be dethroned. イスラエルの王は、ダビデ王に自分の、座を、奪われると思ってとても恐れていました。 So he started hunting David and trying to kill David. そこで、そこの時代のサウル王、イスラエルの王はダビデを捕まえて Now 殺 this そうと is してい the ま story. した。これが、24章の、話です。 Okay? After Saul returned from pursuing Philistines, he was told, are you getting this? He was told, David is in the desert of En-Gedi. Naku, nandun daw si David sa desierto. サウルがペリシテ人討伐から帰ってきた時、はいダビデが今、エンゲディの、荒野にいるということが知らされた。 So Saul そこでサウルは、 took 3,000イスラエルの全体から3000人の兵をえり抜いて、chosen men 3000人の兵士を from all Israel and sent out to look for David and his men near the crags of the wild goats. エリムの岩の東にダビデとその部下を探しに出かけた。 Look, 3,000 chosen men. 3000 Makikisig 人の、at matitibay at と makatapang て na も、 sundalo. 優秀な兵士 3,000, だ。 okay? Isang David lang yung hunting niya, 3,000 ang kasama niya. Minsan ganyan tayo no? Gahanap tayo ng mga 3,000 kakampi para patayin natin yung isang away natin. We are seeking some kinds of circle of friends in order to kill our enemy. Chosen friend. Okay? And then, 選ばれた人たちが、行くわけです。3000人も。 he came to the sheep fence along the way. A cave was there. May kuweba doon. 彼が道端の羊の群れの囲い場に来た時、そこに洞穴があったので、サウルは用を足すためにそこの中に入った。 And Saul went in to relieve himself. Doon po magpahinga yung si Haring Saul sa kuweba dahil napagod silang kahanap kay David. David and his men were far back in the cave. The men said, "This is the day! Ito na araw niyan! The Lord spoke when He said to you, I will give your enemy into your hands for you to deal with as you wish." Then David crept up unnoticed and cut off the corner of Saul's robe. 洞穴の中に入った時に、そこにダビデとその部下がいました。そしてダビデの部下はダビデに言いました。今こそ主があなたに、見よ、あなたはあなたの敵、あなたの手に渡す。彼はあなたの良い思うようにせよと言われたその時ですと言いました。 So, yung Haring Saul, excuse me for Tagalog, natutulog, pumasok si David doon sa kuweba, pinutol niya yung ilang parte ng royal road ng hari. Pero hindi siya nanonotice. Okay? Wow! Siyempre, kaaway mo yung haring yun, pwede mo nang patayin, di ba? Hindi siya nanonotice ng mga kakampi niya, ng mga kasundalo. Pintulan niya lang ng konti yung damit. Okay, let's continue. Afterward, David was conscience-stricken. Nakonsensya yung David for having cut off a corner of his robe. He said to his men, "The Lord forbid that I should do such a thing to my master," because Saul is still the king of Israel. "The Lord's anointed, lift my hands against him, for he is the anointed of the Lord." Go ahead. Translation. サウルは、ダビデを見つけたんですけれども、そこで、ダビデは、サウルを襲うことなしに、こう言いました。その部下に向かって、私が主に逆らって主に油注がれた方、その祝意に対しそのようなことをして手を下すなと主の前に絶対できないことだ。彼は主に油注がれた方だからと言いました。つまりそこで、ダビデは、サウル王の、上着の裾を切っただけで、何もしませんでした。Bakit ho nakonsensya si David? Why? He was conscience-stricken. Bakit nakonsensya, kapatid? Why? どうして何もしなかったのでしょうか。Ha?
Alam mo, pagka nilalait natin, dinidegrade natin ang posisyon ng hari. Imagine mo si Raim yung David ng hari. Mahal-mahal pa man din nun. So, he was conscience stricken because he cut off the robe of a king, a royal robe of the king. That ダビ is デは、 blasphemy, it is impolite, ダビデは、 not improper. ダビデは、サウルの、裾、サウル王の裾を切ったということで、恐れていたから、そういうふうに言ったのかもしれない。Because David was so engrossed of retaliating, or I should say, evading the attack of Saul. He tries to make some way of showing to the people of Saul that this king is now in my hand. Okay? ダビデはここで、このようにしたことによって、裾を切ることによって、私はこのサウル王を今私の手の中に収めたということを部下たちに知らしましたかったわけです。 Pero ang tapang nung hari ni David, no? でも Pinasok niya yung もう一 kwenta. つまたその反対側には恐れもありました。 Kung kayo po nasa posisyon ni David at kaya nyo nang patayin yung kaaway niyo, anong gagawin? Hawak mo lang ngayon ang buhay mo. Now, your life is in my hands. Isang pitik ko lang, patay ka na. What would you do? But David would not touch the king because the king is the anointed of the Lord. Amen? 恐れやまた、部下の前で、このサウル王を自分の中に入れた、手に、入れたということを示したかったかもしれませんが、一番最初に一番元になることはダビデは、サウル王を、このサウル王は主に油注ぎをされた方だということを認めていたことです。 David was influenced by his men to do such things. Look at the verse 1. Balik tayo sa verse 1 to 5. Verse 4, listen to the man. The man said, who's that man? His men, David's men. His core of circle of friend, the closest to him, said to him, this is the day the Lord spoke when He said to you, I will give your enemy into your hands for to deal with you as you wish. Nakinig. Bakit? Ang ginawa kasi ng mga lalaking tao niya, ginamit yung salita ng Diyos. さっきも言ったように、ダビデは部下に、本当にいいタイミングでサウルが穴の中に入ってきたので、この時こそ殺せと、この時こそ手に入れろというふうに、思っていたわけです。Because David thought that the man were speaking under the guidance of the Spirit. Yung mga tao niya, ang gagaling eh. Ayun o. Yun nga, meron dito eh. The Lord spoke. そして、ダビデの部下たちは、神が、主があなたにそう見ようと Sometimes, 言っているとい may うふう mga に言いま friends した。 tayo, nagsasalita rin sa atin yan. Sabi, di ba sinabi ng Lord? Sambunutan mo na. We thought people is under the guidance in the auspices of the Holy Spirit when they spoke to us and we obey them. Minsan, sinusunod 誰か natin 自 eh. 分の部下たち、マダリンの人たちがこれは神様から言われた言葉だとかいうふうに聞いたら、ちょっと自分はやっぱりそれに従ってしまう、そういうことになりますよね。 Kaya sa minsan may nag-a-advise sa akin, Pastor, ganito gawin mo. Biblical naman siya, spiritual naman yung taong yun, pero alam ko hindi galing sa spirito. You know something, there are people who would suggest things, who would make some counsel, and if you follow them, you will be in great danger. あなたがその言葉に簡単に従ってしまったりすると、大変なことになったことが。 The man said, then David, sumunod naman si David, no? Then David crept up unnoticed and cut off a corner of Saul's robe. He knew that the Lord's anointed is Saul. Pwede niya nang patayin, sabi niya, oh. Sabi ng mga tao niya, oh. I will give your enemy into your hands for you to deal with it as you wish. Deal with it as you wish. Kung anong gusto mong gawin, gawin mo na. Patayin mo, tansyakan mo, tanggalin mong ulo. As you wish, eh. So, do as you wish. But David never touched the anointed one. So what he did is just cut off the robe. Is still impolite to
in a sense, hari pa rin yan eh. Go ahead, sister. ダビデは、そういうふうに、神様からこういうふうに言われたと部下に言われても、結局、サウルは油注ぎされた方だということを信じていたので、サウルを殺すことはしないで、ただただそのサウルの上着をちょっと切っただけなんです。 Kasi po maraming men, mahilig maggatong. もちろんそれはあまりいい Because ことで when は we な are い。 being maltreated by others, and some friends of us, who supposed to be friend of ours, would like to make gatong. You know, gatong in English means to add flames into the fire. Something like that. Gatong yun, di ba, sa English? Add flames into the fire. Di ba ginagatungan siya? Di ba, saksakin nyo na, patayin nyo na, bigyan na. Ayan na, natutulog, tirahin nyo na. Pagkakataon na natin ito, Haring David. Ikaw, pagka namatayan, ikaw ang hari. Kung ginawa ni David yan, hindi siya magiging hari ng Israel. Hindi. Kasi alam na Diyos yung ugali mo, vindictive ka. Hinintay niya. Let me continue. Go ahead. Go ahead, brothers. Afterward, conscience-stricken, nakonsensya tuloy. For having cut off the corners of his robe, he said to his men, "The Lord forbid that I should do such things to my master, the Lord's anointed." But during that time, Saul was not obeying the Lord. Saul was so engrossed with his evil deeds. でもその時代、ここでダビデはサウルは油注ぎを受けた方だとサウルのことを認めていましたが、実際のところサウルはとても悪いようでした。 Amen. Listen. With this word, David rebuked his men and did not allow them to attack Saul. And Saul left the cave and went his way. See? If you are in the position to kill or to attack or to take revenge at your enemy, the principle we are learning from this passage is this. Never allow others to dictate of your decision to make. Huwag kang magpapagatong. ここから、学ばなくてはいけないことは先ほど言いました1番目のあなたが何か決断しなければならないとき決して他の人の指図を受けない。 Number 2 principle. Do not take advantage of other people's weakness. そしてもう一つここから学べるのはあなたの敵の弱点を利用してはならない。 The king was sleeping. He was not in the position to fight. Mahina, natutulog eh. Sigurado, pwede bang manalo sa inyo? サウルはここに、用を足しに Natutulog na kaaway niyo. 来ただけなの Sa で inyo? つまり、では戦おうとしているそのポジションにいなかったので、ここにあるあなたの敵の弱点を利用してはならないということになります。 So principle number 2, do not take advantage of other people's weakness. But David rebuked his man. Then David went out in the cave and called out to Saul, "My Lord, the king." When Saul looked behind him, David bowed down and prostrated himself with his face to the ground. Nirespeto pa rin yung hari. He prostrated himself before the ground. Kasi as a sign of そ respect し to the king. て、ダビデはサウルに、 Like that. Okay. サウルを呼んで、ひれ伏したわけです。 So, ano po nakita natin? What the lesson we are learning from this? ここから学べることは、 Always respect others people's position in life, never to degrade others. 他の人の立場を理解、尊敬し、決して低く見てはならない。 And then go ahead, brother. He said to Saul, nagising na eh, "Why do you listen?" Sabi niya, "Why do you listen when men says, David bent on harming you?" Bakit ka nakikinig na sinasabi ng mga tao mong si David ay may planong saktan ka? Yun ang akusasyon niya kay Saul, di ba? Kasi tinitingnan natin dito si Saul yung masama eh. Tingnan natin si David. Ang sabi niya kay Saul, bakit ka nakikinig sa mga tao mo? ダビデはサウルになぜ、ダビデがあなたに害を加えようとしていることを信じますかということを聞きました。 Eh kanina, nakinig lang siya sa mga tao niya, di ba? Papares lang sila. Eh mga ganyang tao minsan eh. Ba't ka nakikinig? Ako nakikinig ka rin eh. So lahat mo tayo kasi may mga weaknesses. Yung kanya akusasyon kay Saul, ginawa niya rin kanina. Kaya lang siya kasi nakakonsensya siya kaya hindi niya pinatay. Kaya sinira niya lang yung damit. Bakit ka nakikinig sa mga tao mo na ako'y may planong saktan ka?
Wala naman akong plano, hindi ko na kukunin yung throne mo. I'm not planning to take away the throne from you. I'm just busy and want to serve you in the palace. That's all. This day, you have seen with your own eyes how the Lord delivered you into my hands in the cave. Some urged me. O, kita nyo ha. May mga nag-udyok, may nagsulsul, may nagplano. Some urged me to kill you. But I spared you. I said, I will not lift my hands against my master because he is the Lord's. Yung pong hari kasi pinili lang hari yun. Yan ang Diyos yun para sa kanila. Anyway, yung tao pa rin nagpumili pero binigyan na rin ng paubaya ng Diyos na mangyari sa kanilang magkaroon ng hari katulad ni Saul. Because he is the Lord's anointed. ダビデは、サウルを呼んで、どうして私があなたを殺そうとしていることを信じるのか、他の人が私が今あなたを殺せるというふうに、言われたけれども、でもあなたは、私の主君に手を下す前、あなたは主に油注がれた方だからというふうに言って殺さなかったということをここで告白しています。Bakit? Hindi niyo patayin? Ayaw niyo patayin? Dahil daw yun daw ay ano? Sino ba yung Lord's anointed? Hindi lang mga pastora. Lahat ng Kristiyano na sinakasihan ng Espiritu Santo, we are anointed of God. Kaya mahirap kayong hipuin o saktan, maltratuhin ng mga walang Diyos. Dahil ang kalaban nila ay Diyos. Kasi anak ka ng Diyos eh. According to the Bible, the Lord's God, Spirit, has deposited unto us. We are anointed of the Lord. So we are the anointed of God. We are the children of God, the anointed of the Lord. During the Old Testament time, God has chose some people to anoint as a king, priest, and a prophet. But nowadays, in our modern time, when we receive the Holy Spirit, we are the anointed. Sabi mo sa katabi mo, anointed ka pala. 王とか、本当に位の高い人しか油を注がれたものとしか、認められませんでしたけど、イエス様が来て新約聖書の時代、また今の時代になったら、聖霊様、イエス様を信じる者は全て、油注がれたものとされています。I will not lift my hands because he is the Lord's anointed. And then, see, my father looked at his piece of your robe in my hands. Pinakita niya, kasi pinutol niya yung yung ilang parte ng robe. See, look at this. Ito na, nakikita mo. Nakita niya ganyan. I cut off the corner of your robe, but did not kill you. Now, understand and recognize that I am not guilty of wrongdoing or rebellion. The thinking of the king was, David was gathering his men in order to make some kudita. Alam mo yung kudita siguro? Very famous sa Pilipinas yan. Kudita. Try to dethrone the present king or the present president. Magkukudita ka, hindi ako magkukudita. Wala akong rebellion plano sa'yo. Ako'y ordinary lang rito, shepherd boy. I have not wronged you, but you are hunting me down to take my life. Imagine mo, hina-hunting siya ni Saul. Go ahead, sister. No rebellion whatsoever. 10章と11章のところで、ダビデは、本当は、部下を集めてその場で、その時を利用して、神様から、この時だと言われたことを利用して、もちろん、クーデターというか、サウルを倒すことは全くできたんですけど、本当にしたことはただ裾を切って、私はあなたに罪もないことを確かに認めてくださいということをここで訴えたわけです。Ano po nakikita natin dito sa passages na ito, mga kapatid? Tinira ba ni David yung pagkatao ni Saul? Ikaw, Saul, hindi ka mabuting hari. Ikaw, Saul, hindi ka sumusunod sa Diyos. Wala. He never personalized the issue. Sabi nga ni Rudy Fernandez, business lang, walang personalan. So, he focused on the problem, not on the personality of the king. Because the problem is, the king thought that David is contemplating rebellion against him. But the real issue is, David said, no, I'm not guilty of the wrongdoings
that you're taking me off, because this is the proof. I should have killed you, but this is the proof. I just cut off your robe. Pwede na kitang patayin doon sa kuweba, pero hindi ko ginawa dahil alam ko ikaw ang anointed ng Diyos, dahil mahal ka ng Israel. Kaya hindi ako ganti kita gagalawin. Kung masama talaga ako, pinatay na kita ron. Amen? Hello, nandiyo ba kayo? ここで学ぶことは、さっきほど申し上げた7つの中の4つ目の問題そのものに焦点を当てる。他のことを考えないで、その問題だけに焦点を当ててるということです。Ano kaya pinutol niya lang yung tenga, no? Pwede siguro, no? Pwede yung tenga mo! Kulang ka ng tenga ngayon, kulang ka ng tenga. Pwede niya, kaya putulin niya ng mga parang yakuza, yung isang daliri. Kaya lang magigising niya, magigising yung mga sundalo, patay sila sa kuweba, dalawa lang yata silang pumasok ng kasama niya. So, he could have just cut off one of the ear of the king and show to the king, here's your ears, you are lacking now. But he did not do that because he respected the position, the throne. Is still God's hands is still on the king. サウルの耳だけを切って、これで勝利したっていうこともできたんですが、問題そのものに焦点を当てていた、ダビデはただ、サウルの上着を切ったのみで終わったわけです。Alam mo ang naglalagay sa autoridad ang Diyos, di ba? Sino ang naglagay kay Gloria Arroyo? Ang tao, siyempre, pero inalaw ng Panginoon. So, God is in all control of all authority in earth. Even George Bush and whosoever in the authority, we have to respect those who are in authority. Let the Lord deal with them if they are not doing what is right. Amen? たとえ私たちの権威のあるもの、それこそブッシュや私たちの首相やいろいろな人がいますけれども、たとえその人たちはどんなことを今していようとも、権威のあるものにはまずその人に対して理解と尊敬を払わなくてはいけないということを学ばなくてはいけないですね、ここで。So the attack of David to Saul is moral and spiritual. Why do you listen when men says David is bent on harming you? なぜダビデがあなたに害を加えようとしているという人の噂を信じられるのですか？ Kasi si Saul, nakikinig kagad dun sa mga chismoso, chismosa. Uy, alam mo, hari, may chismis ngayon, ha? Bakit? Yung David na pumatay ng Goliath, may plano ka pa lang tanggalin sa trono. Kaya nga, mukha naman, 300 katao, huli natin sa desierto, patay na natin yan. May mga ganun kagad mga tao, mabilis sa, nakikinig sa chismis, di ba? Ikaw na, pag nakinig ka ng chismis, umiinit ka kahit ulo mo. Papatay ko talaga yan. Di ba? Ganun kagad. Kaya don't be so in hurry of jumping into conclusion. Why do you listen when men says? You people, why do you listen when women says? Especially over the telephone line. Don't just simply listen. Study fact and then jump into the conclusion. Don't just simply jump into the conclusion. Amen? 人間は、Ayan yun. 自分に害を加えようとしている人の話や噂を聞いたらすぐその人に飛びかかってどうしてこうするのかって言いたくなる、そういう習性がありますが、ダビデのようにまずそれで聞いて、まず調査して、そのぐらいの余裕を人間は持つべきです。Some men urge me to kill you. ある者はあなたを殺そうと言った。May mga tao talaga masama, may ulo na Quezon, no? May tao na Quezon eh. Talagang patay mo na yung hari na yan, wala na silbihan. Baril mo sa ulo, something like that. Meron na mainit ang ulo talaga sa hari nung panahon na yun, because the Israel is going down economically, morally, and spiritually because of the disobedience of Saul. The nation, the whole nation is suffering. That's why some people, especially who are loyal to David, are now urging him to kill. But David won't. Because he believed that he is still the Lord's anointed. その頃サウルの時代はサウル王があまりにもひどかったのでいろいろな経済やいろいろなことがモラルが低下していって人々はダビデにつくようになりサウルを殺そうという計画がいろいろなところにあったわけです。Alam nyo, excuse me, magtsatsaga tayo ng ganitong bilingual. Kasi ang focus natin one of this day, punong-puno ng mga Japanese to. Okay? Sabi ng Lord, kung faithful kayo sa maliit, doon kayo makikita, dadagdagan ko ng marami. Kasi sa maliit pa lang medyo hindi tayo faithful. Sabi ng Lord, paano kayo dadagdagan ng malaki? Kaya gusto natin ma-reach yung mga husband nyo, amen? Yung husband nyo kasama rito mag-worship kay Lord. Kaya, dahil nyo this day,
Bilingual, medyo mali. Okay, go ahead. Huwag kayong mabato. Basta magtulo lang tayo. Huwag pulling me down to take my life. That is the issue. David focused on problem, not on person. The problem of Saul is spiritual and moral and emotional. He was jealous, selfish, and self-centered. That's why David was pointing to him, there is problem in you. Search your heart, king. And then, go ahead, Brother Joey. Pasok tayo. 問題、サウルの、弱い部分をついたわけです。May the Lord judge between you and me. そして12章に行きます。 Ayan, sabihin nyo na lang doon sa kawan nyo. Alam naman ng Lord kung sino talaga misala sa ating dalawa. Bahala na si Lord sa ating dalawa. Pwede ba magkaibigan na ulit tayo? Natatawa si sister. Baka meron kang mga ina-encounter na ganyan. Sabihin mo na lang sa kanya, May the Lord judge between you and me. どうか主が私とあなたの間を裁き、 Huwag niyong lusumin at sambunutan. Sabihin mo na lang, May the Lord judge. Sino ba talaga ang totoo? And may the Lord avenge the wrongs you have done to me. 主が私の間をあなたに報いられますように。 The Lord's judge, the Lord's avenge. Ang Diyos ang maghuhusga, ang Diyos ang gaganti sa mga maling ginagawa mo sa akin. But my hands will not touch you. 私はあなたを手にかけることはしません。ダビデはサウルに言いました。手をかけませんと。 But my hands will not touch you. Hindi kita sasambunutan o sasampalin o sisipain, susuntukin. I will not touch you. As the old saying goes, from evildoers come evil deeds. So my hands will not touch you. So he quoted an old Jewish sayings that evildoers comes evil deeds. イスラエルの言葉に悪は悪者から出るという言葉がありました。 Kakawantok talaga to eh, no? Kasi si Saul natutulog dun sa cave eh. Sa lahat daw na masasama lumalabas sa masasamang gawain. Tingnan nyo nga katabi niyo kung evildoers yan. Sometimes, sabi ng katabi, from evildoers come evil deeds, so my hands will not touch you. Against whom has king of Israel come out? Whom are you pursuing? A dead dog or a flea? Sino ba hinahabol mo? Akong patay na aso, wala naman akong silbi, mahina naman ako eh. Ba't mo ko pinagkakistahan? Ba't mo ko hinahunting? Ba't mo ko gustong patayin? Kaya isa lang naman akong, sabi nga ni David, ano lang daw siya? Ano ba yung flea? Alam mo yung flea? Hindi, yung ano yan, yung kuto ng kaaso. Garapata. Kayo ba naman, papatlag garapata, papatulan nyo? Ano ba naman ako? Kapag naman kayo, mga garapata yan, huwag nyo na patulan! Sa harapan ng Diyos, ang mga taong walang Diyos ay garapata ng sarapan niya. Tapos kayong anak ng Diyos, anak kayo ng mga prinsipe, royal blood kayo, mapatol kayo sa mga gano'n, walang kakwenta-kwenta ng tao. Palakpakan niyo ang Panginoon nyo. Dahil malaki kayo, kasi Diyos sa mga pumapatol sa inyo. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Tuloy natin. So, that's a simple English, no? Against whom has the king of Israel come out, whom are we pursuing? A dead dog or a flea. So the next principle we need to understand is, show good to them that maltreating us. Instead of making them bad or looking them bad, make them good and feel good. He quoted the Lord 2 times or 3 times as his previous verses appeared. David said, the Lord is our judge. Okay? Let me continue. That's the way we treat the people who maltreating あ us. なたの問題のすべて詳細によって神に委ねること、ここで学べることは、ダビデはその問題を神様に委ねたということです。神に裁いてくださいと頼んでいることです。 Last but not the least. May the Lord be our judge and decide between us. May He consider my cause and uphold it. May He vindicate me by delivering me from your hands. When David finished saying this, Saul asked, is that your voice, David, my son? And he wept aloud. Napayak siya. You are more righteous than I. He said, you have treated me well, but I have treated you badly. Listen, you have just now told me of the good you did to me. The Lord delivered me into your hands, but you did not kill me. Hallelujah. 日本語でお願いします。ここに書いた書いてある。24節。ちょっとこれ章がちょっとずれてるようなんですけど。
Ginagawan mo ko ng masama, ginawa niya ng mabuti. Ano sabi niya? Na-realize nung Saul, bakit kita gustong patayin? Sinisiraan na kita, ito pa rin nagbibigay ka ng ulam sa akin. Binibigyan kita ng masamang reputasyon, ito pa rin binibuild up mo ang buhay ko. David said, the Lord is our judge and the one who will decide between us. And Saul said, you are more righteous than I. Tama ba yung sinabi ng Saul? ダビデは、主に、私たちを裁いてくださいと神に委ね、そしてサウルは、あなたの方が私よりも、正しいということを認めました。Entrust to God all the details of your problem. Let the God be the judge. あなたの問題のすべてを詳細にわたって神に委ねること。神 Kasi 様に lahat 判断 naman して po もらう ng mga maltrato o mistreatment na ginagawa sa atin, nakikita lahat ng Diyos yan, amen? Yung mga pang-api, pang-palalait, pang-chichismis, lahat ng paninira na ginagawa sa atin, alam naman ng Lord lahat yan eh. As long as you put your trust onto the Lord, God Almighty, who knows all things. Sabi mo, Lord, ini-trust ko na lang po sila sa inyo, kayo na po ang gumawa ng dapat yung gawin. I will not take my hands to touch my enemy. I will love them and pray for them. Amen. 神様はすべてを、ご存知の方、すべてを使った方です。すべては、神様によって判断され、委ねることが一番最善の方法です。And last but not the least, sabi niya, when a man finds his enemy, sabi ni Saul, does he let him get away unharmed? During the time of these people, when they found out their enemy unharmed or unarmed, just immediately kill the enemy. Wala nang tanong-tanong. Pagkalaban, patay-patay ka agad yan. 旧約聖書の時代は敵と思ったらもうすぐもう殺す手をかけるということがもう普通でありました。 May the Lord reward you well for the way you treated me today. Ano yung tinuturo sa atin ng Lord? I will repeat. Ang natutunan lang natin sa Bible, yun apply natin. Ulitin ko, ha? Hindi yung, alam mo yung doctrines, hindi yun. Maraming matalino sa doctrine, pero hindi na-apply yung Bible eh. Hindi pa alam ang Bible nun. The only things that you know from the Bible are those things that you have applied. Application is the principle of Bible study. I will repeat. Sabi rito, does he let him get away unharmed? May the Lord reward you well for the way you treated me today. The way we act out the Bible today will be the dimensions of our reward on the day of rewarding. Kung paano natin ipinamuhay ngayon yung salita ng Diyos, yung po ang magiging reward natin sa darating na araw. あなたが今日私にしてくれたことの報いとして主があなたに幸いを与えられるように。Ano sabi ni Saul? I know that you will surely be king and that the kingdom of Israel will be established in your hand. あなたは必ず王になり、あなたの手によってイスラエル王国が確立することを私は今確かに知った。Eh kung pinatay niya yan, hari kaya si David? Magre-rebelde pong Israel sa kanya. Wala kang kwenta, hari natin yan, pinatay mo. Kala pa naman namin, ikaw ay magaling na hari. Hindi ikaw. So, ano sabi niya? Because he believed. He believed in the positioning of hierarchy, of authority. Kasi ikaw na sumusunod, hindi ka rumirespeto sa autoridad. Paano pag nasa authority ka na? Oh, listen. Pag-aralan natin mabuti. Kaya hindi ako bumuboto rin sa mga oposisyon na banat ng banat kay Marcos nung araw. Sabi ko, pag upo nito mga to, ito mas garapan kay Marcos. O, di ba lagi totoo? Kasi nung wala pa sila sa posisyon, wala na, vindictive na eh. Tira ng tira, pinagtatanggal yung mga mayor. Kasi yung taong hindi marunong sumusunod sa authority, wala pa sa autoridad yun. Pag nailagay sa posisyon, nakakatakot yun. Kaya nakita ng Diyos yung puso ng David, tamang tao to. Hindi vindictive to eh. Kaya, kasi kung pinatay niya to, kita na ng Diyos yung puso nito, masamang bata to. Maraming dugo pa itong tatapyasin sa Israel. David, okay, was the man chosen by God.
And God knew the heart of David. He was humble, submitted, and know how to all respect and obey the 自分より地位の高い人とどのように対等にまたどのように接したらいいのか聖書的に分かっていたわけです。 Now, swear to me, sabi nung Saul, ipangako mo sa akin, by the Lords that you will not cut off my descendants or wipe out my names from the father's family. So David gave his oath to Saul. Then Saul returned home, but David and his men went up to the stronghold. Tago na uli sila. 主にかけて私に誓ってくれ、私の後、私の子孫をね、Hallelujah. 私の名を私の父の家から根絶やしにしないことを、このままずっとこのことが続くようにというふうに、サウルから言われました。Alam kasi ni Saul, wala na talaga siya. Tanggal na siya pagiging hari. Kaya sabi niya kay David, pangakuan mo ako na yung sa magitan ng Panginoon na hindi mo pagpapatayin yung mga lahi ko. Okay? At huwag mong aalisin yung pangalan ko dun sa family names of the kings. Nirespeto pa rin ni Haring David こ yun. のように王の名前をどんどん継承していってくれとサウルからダビデは頼まれたわけです。 So that God is the judge. And last, we wait unto God. He will justify us in His own time. Never take justice in our own hands. 神が私たちを良いとされるまでには神様の時間がかかるので、それまで待ちましょう。物事の良し悪しを決して自分で決めてはなりません。 That's the way we should treat our enemy and those people who are maltreating us. 私たちはこのように、敵、また自分に、ひどいことをする、またひどいことを企んでいる人に対してどのように対処したかいいか、このように話させていただきました。 Sino po ang matalinong hari? Yung laging mainit ang ulo? Si Saul na gustong pumatay kagad? O yung meron ng pagkakataong pumatay pero nagtimpi sa init ng ulo? Sino kaya doon? Si David meron ng pagkakataong pumatay pero nagtimpi. Ito naman, hindi makapagtimpi, gustong pumatay, nahabol. Baka kayo yung Saul. O sino tayo dyan? Si David o si Saul? O baka kayo yung garapata? Huwag nyo lang pag-ambisis ninyo, mahirap yun. Okay, tayo pong lahat ay manalangin. Okay? お願いします。 Panginoong Yesus, salamat po dahil tinuruan mo kami paano namin tratatuhin yung mga nagmamaltrato sa amin. Meron man po kami kakayahan saktan sila dahil pera kami at malakas kami laban sa kanila. Pero sabi mo, Lord, we have to respect, love even those who hate us and persecute us. This is the very issue of your teachings. As we have studied this morning about the life of David and King 今 Saul. 日ダビデとサウルのことについて学びました。 In Jesus' name, これから Amen. 私たちが神様の